paalala niya, makinig ka o Israel, o pakinggan mo o Israel. Yun po ay napakahalaga. Kasama po yun doon sa napakahalagang utos, sa pinakamahalagang utos. May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduseo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus. Ano ang una sa lahat ng utos? Sumagot si Jesus. Ito ang una. Makinig nawa, o Israel. Iisa lang ang Panginoon nating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa sa mga ito. Kaya sinabi ng guro ng batas, Mabuti, Guro. Totoo sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya. At ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay. nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito, kaya sinabi niya, Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. at wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Isang magandang araw po mga kabesa. Ang ating pong banal na ebanghelyo na pagninilayan ngayon ay tungkol sa pinakamahalagang utos. Ano nga ba ang pinakamahalagang utos? Ito yung nakakaligtaan ng lahat. Nung sinabi ni Jesus ang pinakamahalagang utos, pakinggan po ulit natin. Hayaan yung ulitin natin para mas maunawaan natin kung ano ang kompletong pinakamahalagang utos. Ito po. Ano ang una sa lahat ng utos? Sumagot si Jesus. Ito ang una. Makinig nawa, o Israel. Iisa lang ang Panginoon nating Diyos at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa sa mga ito. Malinaw na narinig natin bago niya sinabi na mahalin mo ang buong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa ng katulad ng iyong sarili. Bago niya sinabi yun, may mahalaga pang nauna doon. Ito ang una. Makinig nawa, o Israel. Makinig ka, o Israel, o pakinggan mo, o Israel. Minsan po sa atin, kapag nawala yung pakikinig, nagkakaroon na ng kaguluhan. Hindi na magkakaroon ng unawaan. Ang proper communication ay kinakailangan. Nakapokus na lamang tayo doon sa instruction ni Jesus, doon sa dalawang utos na sinabi ni Jesus. Nakakaligtaan natin itong munting paalala niya, makinig ka o Israel, o pakinggan mo o Israel. Yun po ay napakahalaga. Kasama po yun doon sa napakahalagang utos, sa pinakamahalagang utos. Kaya sinabi niya doon sa nagtanong, hindi na nalalayo sa iyo ang kaligtasan. Hindi na nalalayo sa iyo ang langit. Napakagandang pag-asa na binigay niya dito sa isang nakikinig, sa isang niyang tagapakinig. Baliwala ang pagmamahal kung hindi ito magkakabit, itong dalawang ito. Baliwala ang pagmamahal sa Diyos kung hindi natin mamahalin ang ating kapwa. Ang pagmamahal ay hindi sapat na pagmamahal kung hindi ka magbibigay, kung hindi ka magsasakripisyo. Kaakibat ng pagmamahal ang sakit. Alam natin kapag tayo'y nagmahal, mayroon itong kaakibat na pasakit. Pero kailangan tanggapin dahil tayo'y nagmamahal. Anumang sakit, magiging matamis kapag totoo ang ating pagmamahal. Hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita dahil ito'y nasa anyong espiritu lamang. Kung hindi mo mamahalin ang iyong kapwa na iyong nakikita. Itong nakikita mo na iyong kapwa, hindi mo kayang mahalin, papaano pa ang Diyos na hindi mo nakikita. Mga kapatid, ang magmahal sa Diyos ay nagmamahal sa kapwa. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Kaya
Isang napakagandang practice. Ngayon, mainit na mainit ang politika. Marami ang hatred sa paligid. Magsimula po tayo sa ating sarili. Pag-aralan nating mahalin ang mga nagagalit sa atin. Pag-aralan nating mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Unti-unting proseso, matututo po tayo, unti-unti tayong nagiging better person. Matututo po tayong magmahal ng totoo sa ating kapwa na nakikita at unti-unti nating mauunawaan kung papaano ang pagmamahal sa Diyos. Life is beautiful. God bless us all. Salamat po sa pakikinig. Kay Jesus, manawagan, kay Jesus, lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin, kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Kapag ang langit ay maula at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy maninimdim. At ang iyong mga katanungan, ang sagot na'y di alam. Ang iyong pag-asa ay tuloy na mawawalan. Kay Jesus, manawagan, kay Jesus, lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin, kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Dakilang mga propeta nung unang panahon, sa hirapan ginawa, sa Diyos nagtitiwala. Kaya ang dapat sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos na guminawa. Kay Jesus, manawagan, kay Jesus, lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin, anumang kailingan, anumang dalangin, kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus, manawagan, ikaw ay diringgin.